Hello, good evening. Kahit hindi naman pa evening, hapon pa lang actually. Pero evening ko kasi upload to. So good evening, this is Rain Manguera. And this is Tech Charyo. Para sa ulo ng mga balita. Sa Noipy Geeks, Xiaomi CV, Snapdragon 778G, 120Hz OLED, and 55 watts charging. So bago ng Xiaomi CV. Sa Noipy Geeks pa rin, Xiaomi is disabling imported smartphones. So kung bumili ka ng Xiaomi smartphone recently, at hindi yun para sa Pilipinas, hindi yun nirelease talaga specific para sa Pilipinas, delikado ka pre, delikado ka. And finally, sa Giz Guide, breaking, warehouse of fraudulent online Android phone sellers with racks and inside the box has been raided. So merong warehouse na ni-raid recently na nagbebenta ng mga cellphone na ang laman ng box ay bato lang. Kung interesado ka sa mga topic na to, pag-usapan natin. Let's start. Sa Noipy Geeks, sa panulat ni Patrick Cañete, Xiaomi CV. Ito yung tsura niya. Tingnan nyo na lang, medyo girlalo, ano? Pagka-girlish. Ang nipis, oh. May curve sa gilid, dito sa gilid to. May, ito ang full specs niya. Android 11, MIUI 12.5, dual SIM. I assume 5G ito kasi 22,000 eh. So, paglagpas ng 15,000, parang awkward naman kung di pa siya 5G. Full HD OLED, yes, 120Hz, 8GB and 12GB na variant, 128 and 256GB na internal storage na variant din, 32 megapixel sa front and 64 megapixel camera at triple camera po yan. Under display fingerprint, nice, di pa ako nagkakaroon ng ganyan. Stereo speakers, ayun, 5G nga siya, 4G LTE, HP, 5G, at least 5G, di ba? Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, IR Blaster, USB Type-C, and 4,500 mAh na battery with 55 watts fast charging support. So, magkano naman kaya ito? Ito ay nasa, ito. Ang price niya is 20,600 para sa 8 and 128GB variant and 22,900 for 8 and 256GB variant. Meron pa. 25,300 naman para sa 12GB and 256GB na model. Okay? That's nice. So, gusto niyo ba? I think para sa akin na masyado siyang girly para for my taste. Pero, ang ganda tingnan overall naman. I must say, maganda talaga siya. Anyway, kung interesado kayo sa balitang to, gusto niyo yung buong detalye, link na sa video description ni iwan ko, okay? Susunod na balita. Sa Noipy Geeks pa rin, sa panulat ni Andruel Encarnacion, Xiaomi is disabling imported smartphones. So, ito yung nababalita recently. Kung hindi nyo pa naririnig, ito yung babalita ko sa inyo na, yun nga, recently kasi, nagkaroon ng issue yata kay Lithuania. Lithuania na bansa yun, I think. Yeah, I think. Ito yun, hanapin natin na. Ito. Throw away your Chinese smartphones as Lithuania kasi balitaan ni Lithuania na nadidetect, minomonitor ni Xiaomi ang lahat ng mga smartphones niya. By monitor, it means nakikita niya kung ano yung mga tinatype natin, opens up the question kung gaano ba ka-secure at gaano ba ka-private ang privacy natin pagdating sa paggamit ng Xiaomi smartphone. Actually, applicable to sa lahat ng smartphone. Medyo mas lang yata si Xiaomi, mas masyadong aggressive. Lahat ng smartphone brands, I'm sure ginagawa ito at some point, okay? So kung pipili ka ng brand ng smartphones, para mo na rin pinipili kung sino or kanino mo ipinagkakatiwala ang iyong privacy. So, yun ang question dyan eh. So, walang malinis na smartphone brand kay Chinese yan or US, pare-pareho lang yan. Si Google, isa pa yan, talamak din yan sa pang ESPIA. Wala talagang privacy sa mga smartphones. Admit it, okay? Unless lang kung gumagamit ka ng custom ROM na masyadong maraming tricks. Pero, it's a different story. So, yun. After ng balitang ito kasi, itong kay Lithuania na pinapatapon nga nila yung mga Chinese smartphones nila dahil nga daw sa privacy issues. After a few days, sumunod nga itong bagong policy ni Xiaomi na i-disable niya ang mga smartphones na inimport sa ibang bansa na walang license or walang permit. So, yung mga seller dyan na mga nagbibenta ng smartphones sa ibang bansa, pero yung smartphone na yun is specific lang for China, delikado tayo ngayon dyan. Base rito, users in Cuba, Iran, Syria, North Korea, Sudan, and Crimea who imported Xiaomi smartphones are reporting that their devices have been remotely blocked. Ibig sabihin, nare-remote nila yung block kapag na-detect nila na ginamit o inactivate ang smartphone na yon sa ibang bansa na. Okay? So, what if isa ka sa mga nakabili nito? Although hindi dito binanggit ang Pilipinas, still, nasa bagong policy ni Xiaomi ito. Ito, Xiaomi's export policy already states that it does not allow
the sale of his device outside its intended market. Okay? So basically, hindi talaga allowed ito. So kung ang smartphone mo ay China ROM na Xiaomi, delikado ka. Kung hindi pa man ngayon nabablock ang smartphone mo, may possibility na one of these days mablock na yan. So sa mga nagbabalak dyan na bumili ng Xiaomi smartphone na China ROM, hold up muna. Huwag nyong itutuloy. Ang bilhin nyo po ay mga global version. So ay global ROM. Okay, kasi delikado kayo, baka anytime from now ma-remote ang smartphone nyo, magiging nakalagay dito expensive paperweights, expensive na pabigat, mamahaling pabigat lang ng papel ang smartphone nyo pag nagkataon. So unless na lang kung marunong kayong mag-install ng custom ROM, which is good for you, or may kakilala kayo na marunong mag-install ng custom ROM, okay, safe kayo doon, maliligtas nyo pa yung smartphone mo. Pero kawawa yung mga hindi marunong, magiging pabigat or mapapagastos talaga ng mahal sa mga technician. Okay? So anyway, kung gusto niyo yung buong detalye, iwan ko na lang sa video description tong link na to. Okay? Mahaba pa to eh. Gaya nga sinabi dito, Xiaomi smartphones owners worried about the company's suddenly proactive approach to its export policy may try to install a custom ROM. So custom ROM lang talaga magiging savior nyo. Okay? So lipat na tayo sa susunod na balita. Sa Giz Guide naman, sa panulat ni Queenie Lastra. Breaking! Warehouse of fraudulent online Android phone sellers with racks inside. Mga bato sa loob ng box. Sasabihin nila nagbebenta sila ng smartphone pero mga bato pala ang laman. Mga hinayupak na are. Kapal na mukha ito. Yun o. Walang Diyo. Ganyan. Ang mahal ng bato na to. Ay nako. Anyway, basahin natin. Buyers should be cautious against these fraud online sellers. Ito. Manila Bureau Permits Chief Levi Facundo and Special Mayor's Reaction Team Chief Jun Ibay inspects parcels containing racks. Bato ng butanding o. Instead of promised items on sale, according to Ibay, most of what they have seen from this fraudulent warehouse is selling fake Android devices using 32. Yun palang nadidetect nila, 32 seller accounts in Lazada and Shopee. Lazada and Shopee. Last year, alam ko, nag-release ng statement si Lazada na tatanggalin na nila yung mga fake sellers sa platform nila. Alam mo, niloloko na lang tayo dito ni Lazada. Big fan mo ako Lazada, pero Olanjo, 32 seller, ito, na-detect pa lang to ng Bureau of, of Permits. Pero nakikita natin, ibig sabihin, pinapabayaan mo, hindi naman lang inaasikaso yung ganito. Paano hindi sa platform nyo, hindi mga nagre-reklamo, hindi nyo ba binabasa man lang? Walang 32 seller accounts, Lazada and Shopee. Shopee sa kape. Kaya ang pinaka-advise ko sa inyo, mga buyer kagaya ko, wag kayong bibili sa hindi flagship store. Yung may Lazada Mall, hindi lang basta Lazada Mall nalagay yung kulay pula na Lazada Mall sa logo ng store. Dapat flagship store yon. Like kunwari, pag SanDisk na memory card, SanDisk flagship store. Pag Xiaomi flagship store. Basta yung mga flagship store talaga, hindi kilala mga store basta-basta. Unless na lang kung may Lazada Mall. Pero just to be sure, Lazada Mall na nga siya, flagship store pa nakalagay. Just to be sure, para medyo may konti kayong security. Kasi ang hirap ng ganyan eh. Gagastos sa magkano isang smartphone, nasa 8,000 to 10,000. Mga budget smartphone pa yun. What if mga mamahaling smartphone like 20,000, 30,000, 50,000? My God. Tapon, naging bato. Binili mo yung bato worth 50,000 na ba to? Ang tindi nun. So, shame on you Lazada and Shopee for letting these online sellers na mag-exist sa inyong platform. Eto kayo. The said warehouse delivered bulk orders pa. Bulk orders, tapos rack lang, ang bato lang ang laman. Ibay explained that the law offenders committed swindling or estafa and cybercrime. Dapat hindi lang yun, may pagkabitay pa yan, kapal ng mukha. Iba kasi dyan, nag-iipon talaga. Parang hindi na sila kumain ng maayos para lang makabili ng item. Tapos ganito, he said that they violated the Consumer Protection Act. Allegedly, there are parcels returned from buyers that appear similar to products from Oppo and Samsung. So mga Oppo and Samsung ang pinifake nila. However, eBay said that they do not have a trading name like the original phones have. Yun lang, ang dami pa man din Pinoy na hindi pa marunong kumilatis ng original at fake. Nakakalungkot lang isipin.
For those who have been victimized by fake items or even false advertising, DTI said that you have the right to be protected against dishonest advertising, labeling, and promotion. In addition to this, consumers have the right to be given the facts and information needed to make the informed choice. To file the consumer complaint against an online seller, you may send your complaints to DTI Fair Trade Enforcement. Ito, guys, kung na-encounter nyo to na nakatanggap kayo ng mga fake na mga items kagaya ng scenario dito, email nyo lang itong address na to, fteb@dti.gov.ph. Okay, pakisave nyo sa phone book nyo para just in case to, kapag nabiktima kayo, pwede kayo magsumbong. Ito pa, kindly also CC to Echo, o CC nyo daw, or hiwalay nyo na email, another email, echo@dti.gov.ph when you send your complaint. Guys, ingat kayo sa mga online sellers. Always choose the one with the Lazada Mall logo and the flagship store. Okay, hanggat maaari flagship store. Okay, please ingat kayo. Hindi po natin pinupulot ang pera sa panahon ngayon. Okay, so please be careful when buying online sa Lazada and Shopee. Dapat tingin ko bigyan din ng kaso ang Lazada and Shopee for negligence Kasi bakit hinahayaan nila nakakalusot sa platform nila ito no? What do you think, guys? Pabor ba kayo? Dapat ba tingin nyo na idamay din ng Lazada at Shopee dito para magtino sila, para maghigpit na sila sa mga online sellers? Okay, hindi na sila nagpapapasok ng mga ganito, mga pekeng, mga sellers. I really think, in my opinion, personally ko lang to, pero I'm sure iba ang opinion nyo siguro, hindi ko alam, ayoko magmarunong sa inyo, pero ito yung personal ko opinion. Feeling ko dapat managutin dito si Lazada and Shopee kasi platform nila to, responsibilidad din nila ito. Okay? Usap tayo sa comment section. Ano yung tingin nyo? So yun, I hope naging informative kayo ito pa, no? This is Ray Manguera. Don't forget to subscribe, like, and share. Good night, and I'm out.